Sa loob ng 6 na buwan, si Mang Dante ay binigyan ng lason ng kanyang sariling asawa hanggang sa masuri siya na may dementia. Akala nila ay nagtagumpay na sila sa pag-agaw ng lahat ng kanyang yaman. Ngunit eksaktong sa araw na iyon, may isang batang lalaki na nagsabi sa kanya na huwag inumin ang gamot. Ano ba ang tunay na planong ng bilyonaryong ito? At sino ang binatilyong mekaniko na naging tagapagmana niya? Hello sa lahat. Welcome sa channel ng Kwentong Puno ng Pag-asa. Bago tayo dumako sa kwento, huwag kalimutang mag-check-in at sabihin kung saan kayo nanggaling. Tara na, ipagpatuloy natin ang kwento. Ang pamilya ay ang mga pumipili na manatili kapag ang mundo ay lumisan sa iyo. Para kay Mang Dante, ang linyang iyon ay walang saysay noon. Siya ngayon ay 48 taong gulang at nagmamay-ari ng pinakamalaking kumpanya ng logistik at pagpapadala sa Maynila. Sanay si Mang Dante na bilhin ang pagpapahalaga sa sarili ng tao gamit ang pera. Ngunit ngayong hapon, sa kanyang malawak na opisina, hindi kayang pigilan ng kanyang pera ang pangingini ng kanyang kamay. Nakaupo si Mang Dante sa wheelchair. Ang kanyang kanang kamay ay nanginginih ng husto na hindi niya mapigilan. Sinubukan niyang hawakan ang panulat upang pirmahan ang isang dokumento. Ngunit nahulog ang panulat sa karpet. Natapon ang kape sa kanyang tasa sa kanyang desk. Sa nakalipas na 6 na buwan, mabilis na humina ang kanyang katawan. Madalas niyang nakakalimutan ang pangalan ng kanyang sariling mga staff, nawawalan na alaala at madaling mapagod. Sinuri siya ng isang neurologist na may maagang dementia at isang bihirang neurological disorder na wala pang lunas. Si Leo, ang kanyang 40 taong gulang na nakababatang kapatid, ay nakatayo sa kabila ng mesa. Kinuha ni Leo ang nahulog na panulat at ibinalik ito sa kamay ni Mang Dante. Kuya Dante, pirmahan mo lang dito sa ibaba, sabi ni Leo na may tonong tila pasensyoso ngunit matalim ang titik. Inasikaso ko na ang lahat ng proyekto ng pagpapalawak sa Port of Manila. Hindi mo na kailangan pumasok sa opisina ngayong buwan. Ako na ang bahala sa lahat. Tinabik ni Mang Dante ang kamay ng kanyang kapatid. Tinignan niya si Leo na may galit na ekspresyon. Hindi pa ako ulyanin, Leo. Ako pa rin ang CEO ng kumpanyang ito. Kuya, tingnan mo ang kamay mo. Hindi mo kayang hawakan ang panulat, sagot ni Leo. Nagsimulang tumaas ang kanyang boses at mapanghamak, huwag kang matigas ang ulo. Magulo ang kumpanya kung malalaman ng mga kliyente ang kalagayan mo ngayon. Manatili ka na lang sa bahay. Bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Karina, ang 30 taong gulang na asawa ni Mang Dante, sa silid. Nagsusuot siya ng isang mamahalin at maayos na pulang gown. Sa kanyang kamay ay may tray na may baso ng tubig at isang kahon ng gamot. Tama na, kuya. Huwag ka nang magalit, sabi ni Karina habang inilalagay ang tray sa mesa. Dahan-dahan niyang minasahe ang balikat ni Mang Dante. Si Leo ay kapatid mo. Gusto lang niyang tulungan ka sa iyong trabaho. Ngayon, oras na para inumin mo ang gamot mula sa doktor, ha? Mahal ang gamot na ito at mahirap hanapin, kuya. Kailangan mong inumin ito ng regular upang gumaling ang iyong mga ugat. Kinuha ni Karina ang isang light blue capsule mula sa kahon. Direkta niya itong isinubo sa bibig ni Mang Dante. Sumunod si Mang Dante. Nilunok niya ang capsule at ininom ang tubig. Pagkatapos inumin ang gamot na iyon, tulad ng dati, lumabo ang paningin ni Mang Dante at ang kanyang ulo ay naramdaman na napakabigat. Lagi niyang gustong matulog pagkatapos uminom ng gamot mula sa kanyang asawa. Kinabukasan ng hapon, nakaramdam ng matinding hilo si Mang Dante sa bahay. Hiniling niya sa kanyang driver na ihatid siya sa isang cafe malapit sa pantalan. Gusto ni Mang Dante na makita ang kanyang makargadong barko na dumadaong at makalanghap ng sariwang hangin. Nahintay ang kanyang driver sa parking lot. Maisang nakaupo si Mang Dante sa sulok ng cafe. Malakas ang ihip ng hangin mula sa dagat. Ngunit nanatili siyang nalilito. Inilabas niya ang kanyang kahon ng gamot dahil ipinapakita ng kanyang relo ang oras para sa kanyang gamot. Nang inilabas ni Mang Dante ang light blue capsule, isang bata ang biglang tumayo sa tabi ng kanyang mesa.
Ang damit ng bata ay napakarumi at amoy araw. May dala siyang maliit na kahoy na kentrung. Ang pangalan ng bata ay Tarik. Siya ay 9 na taong gulang. Hindi kumakanta si Tarik na magkanta para maglimos. Diretso at seryoso ang kanyang mga mata na nakatingin sa light blue capsule sa kamay ni Mang Dante. Nang ilapit ni Mang Dante ang capsule sa kanyang bibig, agad na humakbang si Tarik. Ang kanyang dalawang maliit na kamay na puno ng alikabok ay mahigpit na humawa sa pulso ni Mang Dante. Pinigilan niya ang gamot na pumasok sa bibig ni Mang Dante. "Hoy, anong ginagawa mo?" Sigaw ni Mang Dante sa gulat. Sinubukan niyang hilahin ang kanyang kamay, ngunit matigas itong pinigilan ng bata. "Huwag mong inumin, tatay," sabi ni Tarik sa mahina ngunit napakalinaw na boses. "Huwag kang makialam sa aking magawain. Umalis ka na," utos ni Mang Dante. Namula ang kanyang mukha sa galit. Mabilis na umiling si Tarik. Tumingin siya sa security guard at inilapit ang kanyang mukha kay Mang Dante. "Huwag mong inumin, tatay. Ang magandang tita na kasama mo nun ay itinapon ang laman ng capsule at pinalitan ito ang pulbos mula sa isang maliit na bote na may simbolong bungo sa parking lot," bulong ni Tarik. "Nakita ko mismo nung nakaraang linggo mula sa likod ng kotse. Huwag mong inumin, tatay. Baka mamatay ka." Nanlaki ang mata ni Mang Dante. Napakabilis ng tibok ng kanyang puso. Naramdaman niya ang matinding kahihiyan at galit dahil ang batang kalye na ito ay naglakas loob na akusahan ang kanyang pinakamamahal na asawa ganong kalala. "Anong sinasabi mo, ha? Ang asawa ko ay mabuting tao. Sigurado akong binayaran ka ni kalaban ko sa negosyo para takutin ako, di ba?" Sumigaw si Mang Dante ng malakas habang itinuturo ang mukha ni Tarik. "Security, security. Kalatkarin niyo ang batang pulubi na ito palabas dito." Dalawang malalaking security guard ng cafe ang agad na tumakbo palapit. Natakot si Tarik nang makita ang mga security guard. Binitawan niya ang kamay ni Mang Dante at dahan-dahang umatras. "Hindi po ako nagsisinungaling, tatay. Ang pulbos ay galing sa boteng may drawing na bungo," sigaw ni Tarik muli bago siya tumalikod. At tumakbo. Nang napakabilis sa mga lansangan ng pantalan, iniwasan ang pahabol ng security guard. Umuwi si Mang Dante na galit, ngunit habang mag-isa siyang nakaupo sa banyo, patuloy na umaling-aungaw sa kanyang isip ang sinabing batang kalye. Ang magandang tita ay pinalitan ang laman ng capsule ng pulbos mula sa isang bote na may simbolo ng bungo sa parking lot. Binuksan ni Mang Dante ang gripo, nahugas siya ng mukha. Nagsimulang gumana ang kanyang lohika. Imposibleng gawa-gawa lamang ng batang mga awit ang detalyadong kwentong iyon. Alam pa nga ng bata na madalas sinasamahan ni Karina si Mang Dante sa pag-inom ng kape sa cafe malapit sa pantalan. Sa mga nakaraang linggo, tiningnan ni Mang Dante ang refleksyon ng kanyang sariling mukha sa salamin ng banyo. Maputla ang kanyang balat, malalim ang kanyang mata, at malata ang kanyang kalamnan sa mukha. 6 na buwan na siyang umiinom ng gamot mula kay Karina, ngunit lalo lang lumala ang kanyang sakit. Nagtaka pa nga ang doktor na sumuri sa kanya kung bakit hindi tumugon ang katawan ni Mang Dante sa gamutan. Kinagabihan, bumukas ang pinto ng kwarto ni Mang Dante. Pumasok si Karina na may dalang tray na may basongan tubig at isang light blue capsule. "Kuya, oras na para uminom ng gamot," sabi ni Karina. Ngumiti siya, ngunit ngayong gabi, lubos na pinansin ni Mang Dante ang bawat detalye ng mukha ng kanyang asawa. May pagkawalang pasensya sa mga mata ni Karina. Patuloy na nakatingin ang babae sa kapsul sa kanyang kamay, tila gustong siguraduhin na inilagay talaga ni Mang Dante ito sa kanyang bibig. Kinuha ni Mang Dante ang kapsul. Inilagay niya ito sa kanyang bibig at agad ininom ang tubig. Ngunit hindi niya ito nilunok. Mahigpit niyang itinago ang capsule sa ilalim ng kanyang dila. "Nalunok ko na," sabi ni Mang Dante sa malat na boses. "Matalino ang aking asawa," sabi ni Karina habang ngumingiti ng may kasiyahan. Kinuha niya ang basong walang laman. "Lalabas muna ako, ha? Gusto kong pag-usapan ang financial report kasama si Leo sa opisina niya. Matulog ka na lang." Lumabas si Karina ng kwarto at isinara ang pinto. Pagkasara ng pinto, agad na tumakbo si Mang Dante sa banyo.
Isinuka niya ang basang light blue capsule sa lababo. Ginamit ni Mang Dante ang kanyang kuko upang hatiin ang capsule. Ang laman nito ay isang maputi-puting pulbos. Iba ang pulbos na ito sa makapal na dilaw na pulbos na gamot na ipinakita sa kanya ng doktor sa ospital. Nanginginig ng husto ang kamay ni Mang Dante. Ngayon, hindi dahil sa kanyang sakit, kundi dahil sa galit at takot. Agad na itinapon ni Mang Dante ang pulbos sa inodoro at binuhusan ng tubig. Ginawa ni Mang Dante ang parehong bagay sa loob ng 3 makakasunod na araw. Tuwing umaga at gabi kapag binibigyan siya ni Karina ng gamot, nakpapanggap si Mang Dante na niluluno ito, itinatago sa ilalim ng kanyang dila, at pagkatapos ay itinatapon sa inodoro kapag umalis si Karina. Sa ika-4 na araw, idinilat ni Mang Dante ang kanyang mamata sa kama. Sumikat ang araw mula sa siwang ng kurtina. Inihanda ni Mang Dante ang sarili para sa matinding pagkahilo tulad ng dati. Ngunit ngayong umaga, napakagaan ng kanyang ulo. Hindi malabo ang kanyang paningin. Naalala pa nga niya ng malinaw ang financial report ng kanyang kumpanya noong nakaraang buwan. Dahan-dahang inangat ni Mang Dante ang kanyang kanang kamay sa ere. Natahimik ang kanyang madaliri, wala ng panginginig. Ang panginginig na nagpapahirap sa kanyang katawan sa loob nga 6 na buwan ay bigla na lang nawala. Bumaba si Mang Dante mula sa kama at tumayo sa sahig. Matibay ang kanyang paa sa pagsuporta sa buong bigat ng kanyang katawan. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang 2 kamay. Bumalik na ang kanyang lakas. Sa sandaling iyon, may napagtanto si Mang Dante. Hindi siya nagkaroon ng maagang dementia. Hindi nasira ang kanyang maugat. Malusog siya. Ang batang mang-awit sa pantalan ay nagsasabi ang totoo. Ang kanyang asawa at kapatid ay nagsasama-sama sa pagpapalit ang kanyang gamot at pagbibigay sa kanya ang lason araw-araw. Dahan-dahan, naglakad si Mang Dante patungo sa pinto ng kanyang kwarto na bahagyang nakabukas. Narinig niya ang mausapan mula sa ibaba. Tahimik na naglakad si Mang Dante at sumilip mula sa rehas ng balkonahe sa ikalawang palapag. Sa sala sa ibaba, nakaupo si Leo ng relax sa sofa. Samantalang si Karina ay nakaupo ng malapit kay Leo habang may hawak na baso ng malamig na inumin. Napakabuti ang kanilang pagtitinginan. Hindi man lang sila magkamukha bilang magbayaw at maghipag. Gaano pa katagal bago lubos na gumana ang neurotoxin? Reklamo ni Karina na may tonong nainis. Pagod na akong magpanggap na malungkot at alagaan ang lumpong iyon araw-araw. Patience, mahal. Sabi nga binayaran kong doktor, kailangan talaga maliit ang dosis para hindi madektahan kapag nagpa-blood test siya sa ospital, sagot ni Leo. Kinuha niya ang dokumento mula sa mesa at ngumiti ng tuso. Sa susunod na linggo, lubos na manghihina ang kanyang kamay at wala na siyang maaalala. Sa oras na iyon, tatawagin natin ang notaryo at psychiatrist para ideklara siyang baliw. Lahat ng kanyang shares at ari-arian ng kumpanya ay automatikong mapupunta sa ating dalawa. Sa pagdinig sa pag-usap na iyon, umatras si Mang Dante mula sa balkona. Napakalamig ng kanyang mukha. Hindi siya umiyak. Ang kanyang pagkadismaya ay agad na naging put. Akala nila ay kaya nilang linlangin at talunin si Mang Dante. Nakalimutan nila na binuo ni Mang Dante ang kanyang imperyo sa negosyo mula sa wala sa pamamagitan ng pagtanggal sa mga kalaban na mas malakas at mas matalino kaysa sa kanilang dalawa. Hindi agad haharapin ni Mang Dante ang maito ngayon. Patuloy siyang mapapanggap na mahina. Hahayaan niyang maramdaman ng kanyang asawa at kapatid na nanalo sila. Buuin niya ang kanyang sariling plano sa tahimik. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang sisirain ang buhay nilang. Dalawa sa harap ng lahat hanggang sa wala na silang matira. Kinabukasan ng umaga, sinimulan ni Mang Dante ang kanyang pagpapanggap. Nang pumasok si Karina sa kwarto na may dalang almusal at gamot, sinadya ni Mang Dante na ihulog ang baso sa sahig hanggang sa mabasag ito. Pinanginginig niya ang kanyang kanang kamay. Tinitigan ni Mang Dante si Karina na may blangkong tingin. Nakpanggap siyang hindi kilala ang kanyang sariling asawa sa loob ng ilang segundo. Suminghal si Karina, mukha siyang tamad na linisin ang mangga basa na salamin. Aray kuya, kaya dapat hinahawakan mo ng tama ang baso.
Napakahirap naman kasing kausapin. Galit na bulong ni Karina. Wala ni katiting na pagmamahal ang kanyang boses, taliwas sa kanyang karaniwang pinapakita sa harap ng ibang tao. Natahimik na lamang si Mang Dante at yumuko. Sa kanyang bibig, muli niyang itinago ang light blue capsule sa ilalim ng kanyang dila. Pagkaalis ni Karina na galit, isinuka ni Mang Dante ang capsule at binalot ito gamit ang tissue. Nakakolekta na siya nga 3 capsule sa loob ng huling 3 araw. Kinagabihan, sa dahilang gustong magpaaraw sa likod ng hardin, lihim na tinawagan ni Mang Dante si Ati. Tirso gamit ang backup phone na itinago niya, si Ati. Tirso ay isang matandang abogado na naglingkod kay Mang Dante mula pa nang magkaroon ng isang barko ang kumpanya ng logistik. Nang gabing iyon, isang itim na sedan na may madilim na bintana ang huminto sa isang liblib na kalye sa labas ng likod na padan ng bahay ni Mang Dante. Lihim na lumabas si Mang Dante sa maliit na pinto na para sa mga hardinero. Mabilis siyang sumakay sa kotse. Nakaupo si Ati. Tirso sa likod na upuan. Napakaputlang ang mukha ng matandang abogado nang makita ang kanyang amo. Dalhin mo ito sa pinakasensitibong pribadong laboratorio. Huwag mong gamitin ang pangalan ko o ang pangalan ng ating kumpanya. Gumamit ng pekang pangalan, utos ni Mang Dante sa matatag at mabilis na boses. Ibinigay niya ang tissue na naglalaman ng 3 light blue capsule sa kamay ni Ati. Tirso, ito ba ang gamot na iniinom ninyo araw-araw, sir? Tanong ni Ati. Tirso na nalilito. Hindi ito gamot, Tirso. Pinalitan ng aking asawa at kapatid ang laman nito. Alamin mo kung ano ang laman. Hinihintay ko ang resulta bukas ng umaga. Wala pang 24 oras, muling nakipagkita si Ati. Tirso kay Mang Dante sa parehong lugar. Sa pagkakataong ito, napakaputlang ang mukha ng abogado. Nanginginig ang kanyang kamay habang inabot ang isang folder na naglalaman ng resultang laboratory test. Sir Dante, ang laman nege japsule ay hindi gamot na pampakalma sa ugat, sabi ni Ati. Tirso na pinipigilan ang kanyang boses. Ito ay neurotoxin, isang mababang dosis na lason na sumisira sa ugat. Kung patuloy ninyo itong iinumin, sisirain ng lason na iyon ang inyong utak ng permanente, lubos na mapaparalisa ang inyong kalamnan, at sa lubeng ilang buwan ay titigil ang pagtibok ng inyong puso dahil sa pagkabigo ng organ. At ang mas malala pa, titignan lang ito ng ordinaryong doktor bilang atake sa puso o ordinaryong komplikasyon ng dementia. Binasa ni Mang Dante ang ulat. Tinunton ngang kanyang mamata ang serye na mapanganib na kemikal na nakasulat doon. Mahigpit niyang kinuyom ang dulo ng papel hanggang sa magusot ito. Ang asawang binigyan niya na karangyaan at kapatid na pinag-aral niya sa ibang bansa ay naglakasloob na bigyan siya na lason na ito araw-araw. Gusto nila akong mamatay ng dahan-dahan, bulong ni Mang Dante. Nangangalit ang kanyang mangipin sa matinding galit. Tirso, alamin mo ang kinaroroonan ng batang mangawit sa pantalan. Ang pangalan niya ay Tarik. Siya ang unang nagbigay sa akin ng impormasyon tungkol sa lason na ito. Kailangan ko ang kanyang address ngayon. Agad na inutusan ni Ati. Tirso, ang kanyang nga pinakakatiwala ang tao. Pagsapit ng hapon, natagpuan ang address. Hiniling ni Mang Dante sa kanyang pribadong driver na walang alam na magpahinga. Pagkatapos ay minaneho niya ang ordinaryong kotse ni Ati. Tirso patungo sa nasabing address. Huminto ang kotse ni Mang Dante sa isang napakaruming lugar sa tabing riles ng tren. Ang amoy ng bulok na basura at kalawang na bakal ay napakatindi sa ilong. Bumaba si Mang Dante mula sa kotse at naglakat sa makipot na eskinita. Sa dulo ng eskinita, nakita ni Mang Dante ang isang maliit na bahay na gawa sa kahoy na ang bubong ay tinatakpan ng lumang yero. Sa harap ng bahay, may isang bukas na lugar na ginawang simpleng shop ng motorsiklo. Nakaupo si Tarik doon. Inayos niya ang maruruming turnilyo sa isang plastic tray. Lumapit si Mang Dante. Tumingin si Tarik at agad na tumayo. Kinilala ng bata ang mukha ni Mang Dante. Ang mukhang lalaking nanigaw sa kanya sa cafe kahapon.
Mukhang takot si Tarik at handa ng tumakbo. Tarik, sandali. Huwag kang tumakbo. Mabilis na tawag ni Mang Dante. Biglang isang bakal na wrench ang malakas na inihagis mula sa loob ng shop at nahulog ng may malakas na tunok sa duloeng sapatos ni Mang Dante. Nagulat si Mang Dante at huminto sa paglalakad. Isang 25 taong gulang na binata ang lumabas mula sa ilalim ng isang lumang motorsiklo na binubuo. Ang kanyang kamay ay punong itim na mantika. Matigas ang kanyang mukha at napakatalim ng kanyang titik. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo gamit ang kanyang maruming manggas. Siya si Ari, ang nakatatandang kapatid ni Tarik. Anong gusto mo rito, sir? Hindi pa ba kayo sapat na nasisiyahan sa pagpapalayas sa kapatid ko sa cafe kahapon? Tanong ni Ari sa malakas at bastos na boses. Hinila niya si Tarik sa likod ng kanyang katawan, pinoprotektahan ang kanyang kapatid mula kay Mang Dante. Tinitigan ni Mang Dante ang binata. Marumi ang kanyang damit, ngunit ipinapakita ng kanyang tindig na hindi siya natatakot na harapin ang isang mayaman na tao tulad ni Mang Dante. Hindi ako pumunta rito para pagalitan si Tarik. Hinahanap ko ang kapatid mo para humingi ng paumanhin at magpasalamat, sabi ni Mang Dante sa kalmadong tono. Kinuha niya ang kanyang wallet mula sa kanyang jacket at inilabas ang isang kayumangging sobre na may malaking halaga ng pera. Ito ang pera bilang tanda ng aking pasasalamat sa inyo. Ibinigay ni Mang Dante ang makapal na sobre kay Ari. Tinitigan ni Ari ang sobre, pagkatapos ay tumingin sa mukha ni Mang Dante. Sa halip na matuwa, tumigas ang panga ni Ari. Napakagaspang niyang itinabi ang kamay ni Mang Dante hanggang sa mahulog ang sobre sa putik. Kunin mo ang pera mo at umalis ka rito ngayon din, sigaw ni Ari na may halatang pagkapot sa kanyang mata. Akala mo ba lahat ng mahihirap dito ay nagugutom? Akala mo ba mabibili ng pera mo ang aming pagpapahalaga sa sarili? Hindi ko sinasadyang hamakin kayo. Ito ay tanda lamang ng aking pasasalamat, sagot ni Mang Dante. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang pasensya. Hindi ko kailangan, mabilis na putol ni Ari. Kilala ko ang mga mayayaman na tulad mo. Akala niyo kaya niyong lutasin ang lahat ng problema gamit ang pera. Dati, ang tatay ko ay nagtrabaho ng husto sa isang malaking kumpanya. Ngunit nang mangurakot ang amo ng tatay ko, ang tatay ko na isang mahirap na tao ang ginawang scapegoat. Ikinalulong ang tatay ko hanggang sa mamatay sa selda. Samantalang ang amo ng tatay ko ay malayang naglalakbay gamit ang ninakaw niyang pera. Simula noon, nasusuka na ako sa pagkakita sa mga taong tulad mo. Itinuro ni Ari ang dibdib ni Mang Dante. Sinabi ng kapatid ko sa inyo ang tungkol sa lason na iyon dahil palagi kong tinuturuan siya na huwag manahimik kung makakita ng kasamaan. Mahirap kami ngunit hindi namin ipinababenta ang aming pagpapahalaga sa sarili. Dalhin mo ang pera mo at umalis ka. Natahimik si Mang Dante. Ang masalitang batang mekaniko na ito ay napakalakas na nanakit sa kanya. Sa buong buhay niya, wala pang tao na naglakas loob na tumanggi sa kanyang pera. Lalo na sa ganitong kagaspang na paraan. Tumingin si Mang Dante sa loob ng kubo sa likod ni Ari. Dun, sa isang manipis na banig, may isang matandang babae na nakaupo ng tahimik. Ang nga matanda ay tinakpan ng makapal na puting ulap. Bulag siya dahil sa katarata at mula sa kanyang kondisyon. Malinaw na kailangan ng matanda ng agarang medikal na atensyon. Yumuko si Mang Dante. Kinuha niya ang kanyang maruming kayumangging sobra na nabasa sa putik at ibinalik ito sa kanyang jacket. Patawarin mo ako, nakamali ako sa pahuhusga sa inyo. Pinahahalagahan ko ang iyong prinsipyo, Ari, sabi ni Mang Dante. Bahagya siyang yumuko bilang tanda ngang paggalang na bihira niyang ibigay sa sinuman. Pagkatapos ay tumalikod at naglakad pabalik sa kanyang kotse. Hindi pinilit ni Mang Dante, ngunit tiniyak niya sa kanyang isip na aalalahanin niya ang mukha ng dalawang makapatid na ito. Kinagabihan, bumalik si Mang Dante sa kanyang marangyang bahay. Napakatahimik ng bahay. Nagdahilan si Karina na lumabas kasama ang kanyang kaibigan. Samantalang sinabi ni Leo na nag-overtime siya sa opisina. Ngunit alam ni Mang Dante na wala sila sa mga lugar na sinabi nila. Pumasok si Mang Dante sa kanyang madilim na pribadong opisina.
Kinuha niya ang isang listening device na kasing laki ng butones ng kamisa na inihanda ni Ati Tirso. Idinikit niya ang listening device sa ilalim ng kanyang pangunahing desk. 2 oras mamaya, tahimik na nakaupo si Mang Dante sa loop ng kanyang pribadong banyo. Patay ang ilaw ng banyo. Nakasuot siyang maliit na earpiece sa kanyang kanang tenga at direktang konektado sa listening device sa opisina. Narinig ang tunog ng pagbubukas ng pinto ng opisina, pagkatapos ay ang tunog ng susi na pinipihit mula sa loob. Click! Safe! Walang katulong na nakakita sa atin na pumasok, di ba? Narinig ng malinaw ang boses ni Karina mula sa earpiece ni Mang Dante. Safe! Nakatulo na rin siguro ang matandang iyon dahil sa gamot niya. Sagot ng boses ni Leo. Narinig ang mahinang tawa ni Karina, kasunod ng tunog na halik. Nakapigil ang hininga ni Mang Dante sa loop ng banyo. Mahigpit niyang hinawakan ang gilid ng lababo. Ang kanyang asawa at sariling kapatid ay nagtataksil sa kanya mismo sa kanyang opisina sa upuan kung saan niya itinayo ang kanyang kumpanya. Talaga namang sawa na ako, Leo, reklamo ni Karina na may malanding boses. Araw-araw kailangan kong magpanggap na nakangiti. Susubuan siya, hahalikan ang kanyang mukhang kulubot. Kailan ba matatapos ito? Gusto kong maupekasyon tayo ng maukasama nang hindi nagtatago. Silang mahal, hintayin lang natin ang araw, sago ni Leo. Narinig ang tuno na pagupo sa swivel chair. Gaganapin ang roop sa susunod na linggo. Lahat ang malalaking shareholder ay darating. Ang binayaran kong psychiatrist ay pupunta rin sa meeting room. Ano na ang plano? Tanong ni Karina. Dadalhin natin si Kuya Dante sa meeting room gamit ang wheelchair. Siguradong manghihina siya at maglalabasan ang epekto ng lason niya. Sa harap ng lahat, formal na iaanunsyo ng psychiatrist na nawalan na ng katinuan si Kuya Dante at may permanenteng kapansanan sa pag-isip. Pagkatapos, ikaw ang haharap. Babasahin mo ang power of attorney para sa paglilipat ng lahat ng ari-arian at posisyon ng CEO sa aking pangalan. Pagkatapos maging legal ang dokumento at nasaksihan ng notaryo, agad kang mag-file ng divorce. Mahina lang tumawa si Karina. Hahatiin natin ang lahat at si Kuya Dante. Hayaan na lang siyang mabulok sa nursing home hanggang sa tigilan ng lason ang pagtibok ng kanyang puso. Sa loob ng madilim na banyo, naging napakalakas ng mukha ni Mang Dante. Wala nang bakas ng sakit o pagkadismaya. Matatalim ang kanyang nga mata na nakatingin sa salamin na nagre-reflect ng anino ng kanyang sariling mukha sa gitna ng kadiliman. Gusto niyo ba akong paglaruan? Bulong ni Mang Dante sa napakalamig na boses. Ipapakita ko sa inyo kung sino ang talagang mababalif sa silid na iyon mamaya. 1 linggo ang lumipas mula noon. Sa wakas, dumating ang araw na inaabangan ni Leo at Karina, ang araw General Meeting of Shareholders. Nung umagang iyon, nakaupo si Mang Dante sa wheelchair. Sinadya niyang ipayuko ang kanyang katawan. Nakatagilid ang kanyang ulo sa kanan at bahagyang tumutulo ang lawe mula sa gilid ng kanyang labi. Malakas na nangingini ang kanyang kanang kamay hanggang sa hampasin ang hawakan ng wheelchair. Lubos niyang ginampanan ang papel ngang isang may sakit ng perpekto. Lumuhod si Karina sa harap ng wheelchair ni Mang Dante. Pinunasan niya ang gilid ng labi ni Mang Dante gamit ang panyo. Ginawa ni Karina ang kanyang mukha na parang nalulungkot, ngunit ang kanyang mamata ay nakatingin kay Leo na nakatayo at inaayos ang kanyang suit sa harap ng salamin. Nakpalitan sila ng ngiti na puno ng tagumpay. Tara na. Sigurado akong nagtipon na ang lahat ng shareholder sa opisina, sabi ni Leo. Kinuha niya ang hawakan ng wheelchair ni Mang Dante at itinula ang kanyang kapatid palabas ng bahay patungo sa kotse. 1 oras mamaya dumating sila sa meeting room. Ang silid ay napakalawak. Isang malaking bilo na mesa na gawa sa teakwood ang nasa gitna ng silid. Dose-dose ng pinakamalaking shareholder ang nakaupo nasa kani-kanilang upuan. Sa sulok ng silid, may isang notaryo at isang lalaki na nakasuot ng puting suit na siyang psychiatrist na inupahan ni Leo. Itinula ni Leo ang wheelchair ni Mang Dante papasok sa silid. Lahat ng mata ay agad na napunta kay Mang Dante. Ang mga shareholder ay mukhang nagulat at naawa sa kalagayan ng kanilang CEO na dati ay napakarespetado,
ngayon ay nakaupo ng walang magawa sa wheelchair. Ipinarada ni Leo ang wheelchair ni Mang Dante sa dulo ng mesa. Pagkatapos ay lumakat siya patungo sa harap ng presentation screen. Nakasimangot ang kanyang mukha at nagpapanggap na nakpipigil ng kalungkutan. Magandang umaga sa inyong lahat, sirs and madams. Salamat sa inyong pagdalo, sabi ni Leo sa mahinang boses. Malalim siyang huminga. Sinadya kong tipunin kayo ngayong araw para mahatid ng masamang balita. Tulad ng nakikita ninyo, ang physical at mental na kondisyon ni Kuya Dante, ang aking kapatid, ay hindi maganda nitong mga nakaraang buwan. Napakatahimik ang meeting room. Tanging ang tuno lamang ng panginginig na mga daliri ni Mang Dante na pumapalo sa hawakan ng wheelchair ang naririnig. Itinuro ni Leo ang psychiatrist sa sulok ng silid. Nagdala ako ng espesyalistang doktor upang medikal na suriin ang kalagayan ni Kuya. Sige po, Doc. Ibahagi ninyo ang resulta sa mga shareholder. Tumayo ang inupahang doktor. Binuksan niya ang isang folder ng pekeng medical records na inihanda na. Batay sa aking pagsusuri sa loob ng huling isang buwan, si Sir Dante ay nakaroon ng matinding pinsala sa nerve ng utak. Siya ay nagdurusa sa advanced dementia. Nawala na ang kanyang maalaala at wala na siyang kakayahang maisip ng makatwiran. Sa medical at legal na paraan, si Sir Dante ay idineklara na may sakit sa paisip at hindi na kayang gumawa ng desisyon. Sa pagdinig ng pahayag na iyon, nagsimulang magbulungan ang nga shareholder. Maaring masira ang sitwasyon ng kumpanya kung pinamunuan ng isang taong may sakit. Agad na tumayo si Karina mula sa kanyang upuan. Umiyak siya ng hagulhol habang inilalabas ang isang makapal na dokumento mula sa kanyang bag. Bilang isang asawa, labis akong nalulungkot na makita ang aking asawa na ganito. Sabi ni Karina habang pinupunasan ang kanyang pekeng luha. Ngunit ang kumpanyang ito ay nagtataglay ng kapalaran ng libu-libong empleyado. Para sa kabutihan ng lahat, dala ko ang power of attorney para sa paglilipat ng lahat ng ari-arian at posisyon ng CEO mula sa aking asawa patungo sa kanyang kapatid, si Leo. Babasahin ko ang power of attorney na ito upang aprubahan ng notaryo ngayon din. Huminga si Karina. Binuksan niya ang unang pahina ng dokumento. Isang maliit at napakanipis na ngiti ang lumabas sa gilid ng kanyang labi. Ngunit bago pabasahin ni Karina ang unang salita, isang napakalakas na kalansing ng gulong ng wheelchair ang bumasak sa katahimikan ng silid. Srap! Ang kanang kamay ni Mang Dante, na kanina pa nangginginig ng husto, ay biglang tuluyang tumigil. Mahigpit na hinawakan ni Mang Dante ang dalawang hawakan ng kanyang wheelchair. Dahan-dahang inangat ni Mang Dante ang kanyang katawan mula sa wheelchair at pagkatapos ay tumayo ng tuwid. Tuwid ang kanyang tindik, hindi na nakatagilid ang kanyang ulo. Napakatalim ng kanyang titik, diretso ang tingin kay Leo. Biglang nagbago ang kapaligiran sa meeting room at naging napakateka. Nahulo ang mga dokumento sa kamay ni Karina at kumalat sa sahig. Nakabukas ang bibig ni Karina nang makita ang kanyang asawa na nakatayo ng matatag. Umatras si Leo. Agad siyang namutla. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis mula sa kanyang sentido. Kuya Dante, tawag ni Leo sa nanginginig na boses. Humabang si Mang Dante patungo sa mesa. Sa parehong pagkakataon, si Ati Tirso, ang pinakakatiwalaang abogado ni Mang Dante, na kanina pa nakaupo malapit sa pinto, ay agad na tumayo at isinara ang pinto ng meeting room mula sa loob. Napakatalino ko pa rin, Leo, sabi ni Mang Dante. Hindi na malat o bumubulong-bulong ang kanyang boses. Napakabigat, malinaw, at umaalingaw-ngaw ang kanyang boses. Sumubo si Leo. Tumingin siya sa inupahang psychiatrist. Nagbigayang senyas para huminging tulong. Ngunit ang doktor ay nanatiling tahimik dahil sa takot. Ito ay panandaliang reaksyon lamang ng gamot, sabi ni Leo na nagpapanik. Sinubukan niyang humanap ng dahilan sa harap ng mga shareholder. Hindi pa gumagaling si Kuya Dante. Nakita ninyo mismo kanina, di ba? Tiningnan ni Mang Dante si Leo nang may pakasuklem. Tumingin siya kay Ati Tirso at tumango ng isang beses. Agad na pinindot ni Ati Tirso ang remote control sa kanyang kamay. Ang presentation screen sa likod ni Leo
na kanina ay blanco ay biglang umilaw. Hindi ipinakita ang screen ang graph ng kitang kumpanya, kundi isang black and white na video recording mula sa CCTV camera. Lahat ng tao sa silid ay nakatingin sa malaking screen. Inirecord ng video ang nangyari sa opisina ni Mang Dante sa kanyang bahay. Ang petsa sa sulok ng video ay nagpapakita ng nangyari 1 linggo na ang nakaraan. Sa video, malinaw na makikita si Karina at Leo na naglalambingan sa upuan ni Mang Dante. At ang pinakamasama, ang boses ng kanilang pag-usap ay pinatuktok sa napakalakas na volume hanggang sa umalingaw-naw sa meeting room. Gaano pa katagal bago lubos na gumana ang lason na iyon? Pagod na akong magpanggap na malungkot at alagaan ang lumpong iyon araw-araw. Napakalinaw ang boses ni Karina. Siga lang, sa susunod na linggo, lubos na manghihina ang kanyang kamay at wala na siyang maalala. Sa oras na iyon, tatawagin natin ang notaryo at psychiatrist para ideklara siyang lumpo at baliw. Tumigil ang video. Ang katahimikan sa meeting room ay talagang nakatakot. Ang mga shareholder ay tumingin kay Leo at Karina nang may galit at hindi makapaniwala. Kinuha ni Mang Dante ang isang makapal na pulang folder mula sa kamay ni Ati, Tirso. Ibinato ni Mang Dante ang folder sa mesang pagpupulong ng buong lakas hanggang sa magdulot ng malakas na tunog. Ito ang resulta ng laboratory test ng pulisya, sigaw ni Mang Dante. Itinuro niya ang folder. Lumabas ang mga ugat sa kanyang lig. Ang light blue capsule na ibinibigay ninyo sa akin araw-araw ay hindi gamot. Ito ay mababang dosis na neurotoxin. Sinadya ninyo akong lasonin ng paunti-unti upang masira ang aking utak at pagkatapos ay mamatay para lang agawin ang kumpanyang ito. Kasalanan, kasalanan, sigaw ni Leo. Namula ang kanyang muka. Itinuro niya si Mang Dante nang nangingini ang kamay. Siguradong gawa-gawa lang ni Kuya Dante ang video na iyon. Siguradong gisinadya ni Kuya na gumawa ni Gran para lang gialising ako, diba? Mabilis na lumapit si Mang Dante kay Leo. Nang walang babala, isang malakas na sampal ang ibinigay ni Mang Dante mismo sa mukha ni Leo. Napakalakas ng sampal hanggang sa matumba si Leo sa gilid at bumangga sa dingding. Agad na lumabas ang dugo sa gilid ng labi ni Leo. Isara mo ang bibig mo, sigaw ni Mang Dante mismo sa mukha ni Leo. Totoo ang video na iyon. Nasamsam ng pulisya ang boteng may lason na may simbolong bungo mula sa iyong kotse kagabi. Ang ebidensya ang ipaglilipat ang 10 milyon mula sa iyong account sa pekeng doktor sa dulo ay nasamsam na rin ng bangko. Sa pagdinig ng salitang pulis, agad na bumaksa ang depensa ni Karina. Nang hina ang kanyang tuhod, lumuhod siya sa sahig. Gumapang si Karina malapit sa paanan ni Mang Dante habang umiyak ng malakas. Kuya, patawarin mo ako, kuya. Huwag mo akong ikulong please. Iyak ni Karina sa malakas na boses. Lumutang ang maskara sa kanyang mata. Pinilit ako ni Leo, kuya. Pinabantaan ako ni Leo na papatayin ako kung tatanggihan kong ibigay ang lason na iyon sa iyo. Mahal pa rin kita, kuya. Yumuko si Mang Dante at tiningnan ang asawa na matagal na niyang pinasuso. Wala ni katiting na awa sa mamata ni Mang Dante. Marahas niyang hinila ang kanyang paa hanggang sa matumba si Karina nang nakadapa sa sahig. Akala mo ba bulag ako? Sabi ni Mang Dante sa napakalamig na boses. Tuwing gabi, isinusubo ko ang lason na iyon sa aking bibig. Nakita ko mismo na nakangiti ka tuwing matagumpay mong naisasubo ang gamot na iyon sa aking bibig. Pareho kayong bulok, tumingin si Mang Dante kay Ati. Tirso, buksan mo ang pinto? Tirso, binuksan ni Ati. Tirso ang kandadong pinto meeting room. Agad na pumasok ang 4 na pulis na naka-uniform sa silid. Naghihintay na sila sa labas simula pa kaninang umaga sa utos ni Mang Dante. Leo at Karina, kayong dalawa ay inaresto sa kasong tangkang pagpatay at pamameke ng dokumento ng kumpanya. Sabi nga isa sa mga pulis habang mabilis na kinakapos ang makamay ni Leo. Nagpumiglas si Leo, ngunit mahigpit siyang hinawakan ng 2 pulis. Tinulungan ng babaeng pulis si Karina na tumayo at agad na kinaposan ang kanyang makamay sa likod.
Patuloy na umiyak ng hysterikal si Karina at isinigaw ang pangalan ni Mang Dante, humihingi ng tawad. Ngunit hindi man lang tumingin si Mang Dante nang kaladkarin silang dalawa palabas ng meeting room. Muling natahimik ang silid. Ang mga shareholder ay nanatiling tahimik sa kanilang maupuan. Masyado silang natakot na magsalita dahil sa galit ni Mang Dante kanina. Inayos ni Mang Dante ang kwelyong kanyang suit. Tiningnan niya ang mga shareholder isa-isa. Kinansela ang pulong ngayong araw. Ang kumpanyang ito ay mananatili sa ilalim ng aking kontrol. Maaari na kayong umalis sa silid. Kinagabihan, bumalik si Mang Dante sa kanyang marangyang bahay. Huminto ang kanyang kotse sa harap ng garahe. Bumaba si Mang Dante at binuksan ang pangunahing pinto ng kanyang bahay. Ang malaking bahay na may 3 palapag ay ngayon ay ganap na walang laman. Walang naririnig na boses. Walang asawang sumasalubong sa kanya. Naglakad si Mang Dante sa sala at umupo sa sofa. Nanalo na siya. Natagumpay na siya sa paghihiganti at pagwasa sa mga taong nataksil sa kanya. Si Karina at Leo ay siguradong mabubulok sa kulungan sa loob ng 10 taon. Ligtas ang kanyang kumpanya, buo ang kanyang kayamanan. Ngunit habang nakaupo siyang mag-isa doon, hindi naramdaman ni Mang Dante ang kasiyahan. Tumingin siya sa paligid ng kanyang bahay na puno ng antik at kagamitan na may gintong palamuti. Lahat ay naramdaman na napakalamig at walang laman. Sa wakas, napatanto ni Mang Dante na ang trilyon-trilyong pera na kanyang naipon sa buong buhay niya ay hindi kayang bilhin ang isang pinakamahalagang bagay, ang tapat na pamilya. Ang mataong kadugo niya at nakakasama niya sa kama ay siya pa ang may pinakamasamang intensyon na patayin siya. Biglang lumipat ang isip ni Mang Dante pabalik sa maruming lugar sa tabingang riles ng tren. Naalala niya si Ari, ang mahirap na binata na may maruruming damit na handang tanggihan ang isang tumpok ng pera mula kay Mang Dante para lang protektahan ang kanyang pagpapahalaga sa sarili at ng kanyang kapatid. Naalala ni Mang Dante si Tarik, ang batang mang-awit na naglakas loob na labanan ang kanyang takot upang iligtas ang buhay ng isang estranghero na nagpalayas pa sa kanya. Wala silang pera. Ang kanilang bahay ay gawa lang sa lumang kahoy, bula ang kanilang lola. Ngunit mayroon silang katapatan at tapat na pagbubuklod ng pamilya, isang bagay na hindi kailanman nakaroon si Mang Dante sa kanyang marangyang palasyo. Kinuha ni Mang Dante ang susi ng kanyang kotse mula sa mesa. Ayaw niyang magpalipas ng gabing ito nang mag-isa sa bahay na puno ng pagtataksil. Mayroon siyang isang hindi natapos na gawain. Kailangan niyang bumalik sa maruming shop upang makipagkita sa mga taong talagang nagmamalasakit sa kanya. At sa pagkakataong ito, nangako si Mang Dante na hindi na siya gagamit ng pera upang makipag-usap sa kanila. Kinabukasan ng umaga, tinawag ni Mang Dante si Ati Tirso sa kanyang opisina. Alam ni Mang Dante na ang isang matigas ang ulo na binata tulad ni Ari ay hindi kailanman tatanggap ng kahit isang sentimo mula sa kanya. May napakataas na pagpapahalaga sa sarili si Ari dahil sa kanyang nakaraang trauma. Kung muling darating si Mang Dante na may dalang maleta ang pera, siguradong mas bastos siyang palalayasin ni Ari kaysa dati. Kailangan ni Mang Dante ng ibang paraan. Tirso, alamin mo ang iskediul ng pinakamahusay na espesyalista sa mata sa Maynila ngayong araw din, utos ni Mang Dante. Habang nakatingin sa screen ng kanyang computer, gusto kong oprahan agad ang lola ni Ari at Tarik. Gamitin ang pangalan ng isang anonymous na charitable foundation upang bayaran ang lahat ng gastos sa ospital mula sa operasyon hanggang sa pagaling. Huwag mong isama ang pangalan ko o ang pangalan ng ating kumpanya sa resibo na iyon. Mabilis na isinulat ni Ati Tirso ang instruksyon. Sige po, sir. Paano naman si Ari? Maghihinala ang batang iyon kung biglang may foundation na nagbabayad para sa kanyang lola. Sumandal si Mang Dante sa upuan. Pakitawagan ang operational manager ng 18th Fleet. Utusan siyang ilipat ang kontrata ng pagpapanatili ng 20 sa ating light cargo truck sa shop kung saan nagtatrabaho si Ari. Magbigay ng malaking advance payment sa amo ng shop. Ngunit magbigay ng isang ganap na kondisyon. Kailangang itaas ng amo ng shop si Ari bilang chief mechanic ngayong araw din at kailangan 5 beses na itaas ang kanyang sahod.
Ngumiti si Ati. Tirso at naintindihan. Gusto ninyong tulungan ang ekonomiya ng bata sa pamamagitan ng kanyang sariling pagpapawis. Oh, hindi niya gusto na bigyan ng limos. Kaya babayaran ko ang kanyang kasanayan. Matigas na sagot ni Mang Dante. Napakaganda ng takbo ngang plano ni Mang Dante. 3 araw mamaya, matagumpay na naoprahan ang lola ni Ari. Dahan-dahang nakita muling ang kanyang bulat na mga mata ang liwanag. Umiyak si Tarik sa tuwa habang niyakap ang kanyang lola sa recovery room. Umiyak din si Ari. Sinabing ospital na may lihim na donor na nagbayad ng lahat. Kasabay nito, biglang naging abala ang maliit na shop kung saan nagtatrabaho si Ari. Tinawag ng amo ng shop si Ari at binigyan ng bagong uniform. Binigyan din niya siyang napakakapal na sobrengang sahod dahil kakakuha lang nilangang malaking proyekto. Noong una, labis na nagpapasalamat si Ari. Inakala niya na sa wakas ay sinagot ng ang Diyos ang kanyang mapanalangin. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang pasasalamat. Tanghali noon, nagsimulang dumating ang hanay ng mga cargo truck sa paligid ng shop para sa serbisyo. Sinusuri ni Ari ang makina ng isa sa mga truck. Nang isara niya ang takip ng makina, hindi sinasadya niyang nakita ang malaking sulat sa pinto ng truck. PT Surya Logistic Terpadu. Agad na nanlaki ang mamata ni Ari, bigla siyang nanigas. Binasa niya ang pangalan ng paulit-ulit. Agad niyang naalala ang matandang lalaki na nakasuot ng mamahaling suot na dumating sa kanyang shop ilang araw na ang nakalipas at nagalo ng malaking halaga ng pera. Ang pangalan ng lalaking iyon ay Mang Dante. Tumigas ang panga ni Ari. Mahipit na kinuyom ang kanyang makamay hanggang sa pumuti ang kanyang makuko. Naramdaman niya ang matinding galit at kahihiyan. Ang kooperasyon ni kanyang lola, ang kanyang pagiging promoted, ang kanyang malaking sweldo, lahat ay hindi dahil sa kanyang pagsisikap o milagro. Lahat ay resulta ng manipulasyon ng mayaman na taong iyon. Sinadya siyang bilhin ni Mang Dante mula sa likuran. Walang sabi-sabi, ibinato ni Ari ang wrench sa kanyang kamay sa lupa. Marahas niyang hinubad ang kanyang uniform ng shop at nang hiram ng lumang motorsiklo mula sa kanyang kaibigan. Agad niyang pinatakbo ang motorsiklo ng buong bilis patungo sa gusalingang PT Surya Logistic Terpadu sa gitna ng lungsod. Pagdating sa lobby ng matayog na gusali, mabilis na naglakad si Ari patungo sa reception desk. Marumi ang kanyang makdamit, puno ng mansang langis at pawis. Sinubukan siyang pigilan ng 2 security guard, ngunit matigas na nakpumiglas si Ari. Bitawan niyo ako, gusto kong makipagita sa amo ninyo. Tawagin niyo si Mang Dante na bumaba ngayon din. Sigaw ni Ari sa galit na boses na nakdulot ng malaking ingay sa marangyang lobby. Sa itaas na palapag, tinitignan ni Mang Dante ang CCTV footage ng lobby mula sa kanyang monitor. Inasahan na niya na mangyayari ito. Agad na pinindot ni Mang Dante ang intercom sa kanyang mesa. Hayaan ninyong umakyat ang binata sa aking opisina. Huwag ninyong hawakan ng marahas, utos ni Mang Dante sa seguridad ng lobby. Pagkalipas ng 5 minuto, napakagaspang na binuksan ang pinto ng opisina ni Mang Dante. Pumasok si Ari na humihingal. Umaangat at bumaba ang kanyang dibdib. Agad siyang lumapit sa mesa ni Mang Dante at inihagis ang makapal na sobre na naglalaman ng kanyang bagong sweldo mismo sa harap ng mukha ni Mang Dante. Akala mo ba bobo ako? Sigaw ni Arisa napakalakas na boses. Tinitigan niya si Mang Dante ng punong put. Akala mo ba mabibili mo ang pagpapahalaga sa sarili ko sa ganitong paraan? Sinadya mong bigyan ng pekeng proyekto ang amo ko para tumaas ang sahod ko, di ba? Ikaw din ang nakbayad ng operasyon ng lola ko gamit ang pekeng pangalan ng foundation, di ba? Hindi sinagot ni Mang Dante ang sigaw na iyon. Tiningnan niya ang kanyang assistant at binigyan ng senyas na umalis ang lahat sa silid. Nang may sara na ang pinto at sila na lang ang dalawa, tumayo si Mang Dante mula sa kanyang upuan. Oh, lahat ng iyon ay ginawa ko. Sagot ni Mang Dante sa napakatahimik na boses ngunit ang kanyang boses ay tila mabigat. Ako ang nakbayad ng ospital ng iyong lola. Ako ang nakpadala ng mga truck sa iyong shop. Kaya, anong gusto mong gawin ngayon, Ari? Gusto mo bang
Utusan ang doktor na hukayin muli ang mga mata ng iyong lola para siya ay maging bulag habang buhay para lang sa iyong pagpapahalaga sa sarili. Sa pagdinig ng matalim na direktang tanong na iyon, natahimik si Ari. Ang maksalita ni Mang Dante ay direktang tumama sa kanyang kapalaluan. Sinabi ko na sa inyo na mahirap kami, ngunit hindi kami na mamalimos. Sinadya ninyong gawin ito upang maramdaman ninyo na kayo ay isang bayani. Diba? Upang maramdaman ninyo na nabayaran na ang inyong utang na loob. Ang mga mayayaman na tulad ninyo ay palaging nararamdaman na kaya nilang kontrolin ang buhay ng mamahihirap sa kanilang kagustuhan. Naglakad si Mang Dante paikot sa kanyang mesa. Huminto siya mismo sa harap ng lugar. Wala nang bakas ng kayabangan o pagmamataas sa 48 taong gulang na lalaki. Tinitigan ni Mang Dante si Ari ng may napagod at malungkot na tingin. Hindi kita kinakaawaan, Ari. At wala akong nararamdaman na ako ay isang bayani, sabi ni Mang Dante. Bumababa ang kanyang boses. Wala ng tono ng pagutos doon. 3 araw na ang nakalipas. Ikinulong ko ang aking asawa at sariling kapatid. Pareho silang nagtataksil sa silid na ito at nilalason nila ako tuwing gabi sa loob ng 6 na buwan. Gusto nila akong mamatay para agawin ang aking yaman. Nagulat si Ari. Bahagyang nanlaki ang kanyang mata nang marinig ang pag-amin na iyon. Hindi niya inakala na ang isang napakalakas na lalaki ay mayroong napakahihiyang problema sa pamilya. Itinuro ni Mang Dante ang malaking bintana sa kanyang opisina, ipinapakita ang hanay ng magusali at barko na kanyang pag-aari. Nakikita mo ba ang lahat na ito? Trilyon ang aking pera, ngunit ako ay isang matandang lalaki na napakalungkot. Ang taong natutulog sa tabi ko ay gusto pa akong patayin. Ang kapatid mo, si Tarik, isang bata na hindi ko man lang kilala, ay naglakasloob na isugal ang kanyang kaligtasan para iligtas ang aking buhay. Muling tiningnan ni Mang Dante si Ari. Sa pagkakataong ito, namumula ang mata ni Mang Dante. Hindi ko nilalait ang iyong pagpapahalaga sa sarili, Ari. Gusto ko lang bumawi. Mangyaring hayaan mo akong tulungan ang iyong pamilya. Huwag mong hayaan ang iyong pagmamataas at putsa mga mayayaman na pahirapan ang iyong lola at mapatigil sa pag-aaral ang iyong kapatid. Ituring mo na lang akong isang matanda na nakikisilong upang mahanap ng pamilya. Natahimik si Ari. Ang galit na kanina ay nagpupuyos. Sa kanyang ulo ay biglang nawala ng walang bakas. Nakita niya ang mukha ni Mang Dante hindi bilang isang sakim na negosyante na naksuhol sa kanya, kundi bilang isang ordinaryong tao na nasisira at humihingi ng isang tapat na relasyon. Naging regular ang pahinga ni Ari. Yumuko siya, tinitigan ang sobra ng pera na kanina niya inihagis sa mesa. Dahan-dahang bumaksak ang pagtatanggol ng ego na kanyang itinayo. Alam ni Ari na kailangan ng kanyang lola ang karagdagang paggamot at kailangan ni Tarik ng para sa pag-aral. At sa harap niya ngayon, inaalok ni Mang Dante ang lahat ng iyon ng walang layuning manlait. Sir, hindi niyo na kailangan mag-abala ng ganito karami para sa amin, sabi ni Ari sa mahinang boses. May luha sa gilid ng kanyang mata. Hindi ako nag-abala, Ari. Ito ang aking responsibilidad ngayon. Sagot ni Mang Dante habang malakas na tinapi ang balikat ng binata. Simula bukas, magtrabaho ka sa shop tulad ng dati. Aalagaan mo ng mabuti ang aking matrak. Iyan ang kabayaran. Simula noong araw na iyon, tuluyan nang nagbago ang kanilang relation. Tinupat ni Mang Dante ang kanyang pangako na hindi na ituturing na estranghero ang pamilya ni Ari. 1 buwan ang lumipas. Isang hapon ng weekend nakaparada ang sedan ni Mang Dante sa gilid ng kalsada malapit sa riles ng tren. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nakasuot si Mang Dante ng mamahaling suit o leather shoes. Nakasuot siya ng ordinaryong polo shirt at casual na pantalon. Naglakad si Mang Dante papasok sa kubo ni Ari. Sa loob, mas maayos na ang kalagayan. Ang tumutulo na yero na bubong ay napalitan na ang bago. Nakaupo si Mang Dante sa isang manipis na plastic carpet sa sala. Sa harap niya, nakaupo si Tarik habang naaral ng matematika mula sa isang bagong libro na binili ni Mang Dante. Sa maliit na kusina, nahahanda si Ari ng hapunan. Sir Dante, kain na po tayo.
Tempeng prito lang po at bagong ang ulam. Tawa ni Ari habang nakdadala ng plato sa harap ni Mang Dante. Ang tempeng prito na niluto mo ay mas masarap kaysa sa pagkain sa 5-star restaurant, Ari. Sagot ni Mang Dante habang malakas na tumatawa. Kumuha si Mang Dante nga kanin at tempe gamit ang kanyang kamay at kinain ito nang napakasarap sa sahig ng kubo. Ang lola ni Ari na malinaw na ang mga mata pagkatapos ng operasyon ay umupo rin at ngumiti nang marinig ang tawa ni Mang Dante. Lubos na naramdaman ni Mang Dante ang kaligayahan sa marumi at masikip na lugar na ito. Nakahanap siya ng tunay na init ng pamilya, walang kapaimbabawan at walang pagtataksil. Pagkatapos kumain, umupo si Mang Dante sa harap ng teras kasama si Ari. Nakita nila ang dumaang tren sa malayo. Mayroon kang pambihirang talento sa makina, Ari, sabi ni Mang Dante ng seryoso. Napansin ko ang ulat mula sa chief mechanic. Lahat ng aking truck na iyong inasikaso ay tumaas ng husto ang performance. Mas naiintindihan mo ang paraan ng paggana ng diesel engine kaysa sa mga engineering graduate sa aking opisina. Nagpapalaki lang po kayo, sir. Self-taught lang po ako simula nang huminto sa pag-aaral, sir. Hindi ako nagpapalaki, putol ni Mang Dante. Sa susunod na buwan, gusto kong pumasok ka sa headquarters. Tuturuan kita ng detalye na negosyo ng marine engine. Mayroon kang malaking potensyal at ayaw kong huminto ang iyong talento sa pagiging mekaniko lamang sa aking shop. Kumislap ang mata ni Ari. May malaking pag-asa sa kanyang puso. Ang kanyang buhay at pamilya ay tunay na nailigtas ngang lalaking dati niyang kinasusuklaman. Maraming salamat po, Sir Dante. Nangangako po ako na hindi ko po kayo bibiguin. 3 taon ang lumipas. Napakaliwanag ng umaga sa isang ampunan at Integrated Education Foundation. Ang malaking gusali na pininturahan ng puti ay nakatayo ng maringal sa gitna ng lungsod. Daan-daang mabata sa ampunan ang nakaupo ng maayos sa maupuan ng bisita. Ngayon ang araw ng pagbubukas ng foundation. Sa pangunahing entablado, isang 12 taong gulang na binata ang nakatayo na may hawak na biolin. Nagsusuot siya ng maayos na puting kamisa at bow tie. Siya si Tarik. Nang napakahusay, pinatuktok ni Tarik ang kanyang biolin ng napakagandang klasikal na tono. Lahat ng mga imbitadong bisita ay malakas na pumalakpak. Sa pinakaharap na hanay ng maupuan, nakaupo si Ari na katabi ang kanyang lola. Nakasuot na ngayon si Ari ng napakayos na suit at makintab na leather shoes. Siya na ngayon ang operational director sa PT, Surya Logistic Terpadu. Nagsiningkit ang kanyang mukha habang tinitingnan ang kanyang kapatid na nagtatanghal sa entablado. Nang matapos ang tugtog ng biolin, inimbitahan ng host ang nagtatag ng foundation na umakyat sa entablado at magbigay ng panapos na talumpati. Umakyat si Mang Dante sa entablado. Siya ay nasa edad 51 na, nagsisimula ng mamuti ang kanyang buhok, ngunit ang kanyang katawan ay napakalusok at tuwid. Wala ng wheelchair, wala ng nanginginih na kamay, at wala ng kalungkutan sa kanyang mamata. Kinuha ni Mang Dante ang mikropono. Ngumiti siya habang tinitignan si Ari, Tarik at ang kanilang lola sa harapan. Magandang umaga sa inyong lahat, sabi ni Mang Dante sa mabigat na boses na punong kapangyarihan. Ngayong araw, itinatak ko ang lugar na ito hindi para ipagmalaki ang aking yaman. Itinatak ko ang lugar na ito para sa mga batang inabandona, para sa mga walang tahanan. Malalim na huminga si Mang Dante. Naluha ang kanyang mata habang naalala ang nangyari sa warehouse sa Pantalan 3 taon na ang nakalipas. Noong una, akala ko ang pamilya ay ang mga ipinanganak mula sa parehong dugo natin. Akala ko kayang itali ng pera ang mga tao magpakailanman. Ngunit nakamali ako ng husto, sabi ni Mang Dante na may pagdidiin. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong lugar ng foundation. Ang pamilya ay ang mga pumipili na manatili kapag ang mundo ay lumisan sa iyo. Ang pamilya ay ang mga humahawak sa iyong kamay kapag malapit ka ng mamatay, hindi ang manilalason ka habang natutulog ka. Itinuro ni Mang Dante si Tarik at Ari. Tinuruan ako ngang binata at ng maliit na bata sa harapan ng kahulugan ng salitang tapat. At umasa ako na ang foundation na ito ay maglalabas ng libu-libong iba pang tapat na bata para sa bansang ito.
Bravo! Malakas na palakpakan ang naririnig ng napakatagal. Tumakbo si Tarik papunta kay Mang Dante sa entablado at agad siyang niyakap. Umakyat din si Ari at niyakap si Mang Dante mula sa gilid. Ang tatlong lalaki na magkakaiba ang henerasyon ay ngumiti ng malapat sa kamera ng mamamahayag. Wala silang dugong na uwanay sa kanila. Ngunit ang kanilang puso at pagmamahal ay mas malakas kaysa sa anumang ugnayan ng dugo sa mundong ito.